the attention of all shoppers, calling the attention of all shoppers. Mangyaring panatilihing maayos sa mga paninda at ibalik sa tamang lagayan ang mga produktong hindi bibilhin. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha at pagbukas ng pagkain ng hindi pa nagbabayad. Bawal din ang pag-inom at pagkain sa loob ng grocery. Para sa inyong kaligtasan, mag-ingat sa paglalakad at pakibantayan ng inyong mga gamit. Ang lugar na ito ay may CCTV. Oo, gumagana ito, kaya ipinagbabawal ang pag-record at pagla-live sa loob ng store. Ilang sandali na lamang at magsasara na kami. Maraming salamat, shoppers! Maligayang Pasko! Hindi makain dito. Ganda nun. Hindi mo natin. Tubig. Yung sa Linas. Madalas. Buti pa tong bell na to. Buhay pa. Akalain mo, nasurvive niya ang asteroid. Maganda ang quality ng pagkakagawa dito. Hindi naman ito. Naalala ko, Christmas Eve yun. Sila paligid, daming tao, may nangangaroling, at may nagiinuman, at may mga batang paikot-ikot ng mingin pamasko. Natawag pa kanila ako, Ninang Lawrence! Kahit wala naman ako inaanak. Siguro, sanay lang sinundin ako palagi. Pagka-uwi ko, mas pinili ko magtrabaho kaysa maghanda ng Noche Buena. May tira ko sa ang plano para sa product na siyam sa January.
Bigyan siya sa akin kasi kapag naging okay yun, may chance ako ma-promote! Parang doon na lahat tumikot yung plano ko sa buhay. Tapos biglang, ayun! Asteroid! 3 years na pala. Ano nga ba tawag nila doon? Dado? Dito? Basta, ang naalala ko lang, isang malakas na dagundong, tapos ang dami nawala. Kaya tinawag ko na lang itong Dadong. Ganda man. Notebook? Bakit mukhang bago pa rin to? Sa hindi inaasahang pagkakataon, Ang selebrasyon ng pagkabuhay ay siya ring dahilan ng pagkamatay ng lahat. Ako si Christian Alvarez. Aking guro, noong lahat ay may buhay at kamalayan pa. Subalit lahat ay nagbago. 3 taon matapos bumagsak ang isang asteroid na tinatawag na D1DUM03. Marami ang nasira at marami ring buhay ang nawala. Ang dating masaya at maingay kong mundo sa paligid ng aking mga estudyante ay napalitan ng katahimikan at magabag sa aking isip. Pagkatapos ng dilubyong dala ng asteroid, naghanap agad ako ng ligtas na lugar para sa aking asawang si Elena at ang anak ko si Noel. Napadpad kami sa isang grocery store na kahit papaano may natitira pa ring supplies. Hindi na ako nagdalawang isip at sinigurado kong walang ibang naninirahan dito bukod sa amin. Dito, sa grocery store na ito, aking binuhay ng masaya at malayo sa anumang kapahamakan ng aking pamilya. Abot ng aking makakaya. Ang pananatiling buhay sa mundo na puno ng gulo ay hindi madaling bagay. Minsan, pipilitan tayong gumamit ng lahas para lang makahinga. Sa linggo makalipas ng D1DUM03, hindi pa rin ako makapaniwala maabot kami ng pamilya ko sa bagong taon. Nag-uumapaw ang galak at pasasalamat ko dahil sa gitna ng mga nangyayari. Kakasama pa rin kami. Subalit hindi pa rin mawala sa akin ang pangamba na baka tulad ng mga nabubuhay noon ay kuhain din ng mundo sa akin ang nag-iisang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Ang aking mag-ina. Sa bawat kilos ko, palihim kong bit-bit ang isang baril na natagpuan ko rito sa grocery store habang inaayos kong titiran namin mag-ina. Wala na akong ibang hiling pa kung hindi ang makasama sila ng mas matagal pa. Christian. Noel! Halika na! Akala ko naman dito. Hapon na lang naglalaro sa labas. Ano pala kayang dali lang? Ayusin ko muna yung hinigaan natin. Hapon na naglalaro sa labas? Matulog na tayo. Eh, di dito Halika. na lang ako magpe-play. Sige, diyan ka na lang mag-play. Anak, gabi na, naglalako pa. Ano mo na yung japon mo? Hapon ka na lang nasa labas. Gusto mo ka maglaro? Mami!
Yan ba, anak? Mga between yan, anak. Between? Ano po yun? Ang ibig sabihin ng daddy mo, anak. Stars yan. Nag-twinkle every night. Ah! Stars! Ay, mami! Parang ganito pa? Galing naman po, mami! Parang pa silang glitter sa sky! Ay, mami, bakit po pala may mga stars? Ang stars sa ating guardian every night. Shine in the sky. Parang hanggang sa akin na safe tayo. Gumamit po ba ng super glue si God nung gumawa siya ng mga stars para mag-stay po sila sa langit? Saan mo nakuha yung super glue na yan? Anak, tingin mo ba kailangan ni God ng super glue? Inigas niya lang na magkaroon ng mga between at ayun, buhay sila. Eh, bakit po yung star noon nahulog po dito sa Earth? Hala! Ibig sabihin po ba nun hindi na po tayo safe? Hala! Oh, nagtuturo na ako ano dun. Eh, paano po kapag nahulog po ulit sila? Ano pong mangyayari? Mag-end of the world na po ba? Kaya sabi ko na matutulog na tayo. Ito na lang, anak. Pag may mahuhulog ulit, sasaluhin ko at ikukulong ko sa notebook at gagawin kong storya. Okay ba yun? Sige, tulog na. Swerte naman ni Christian. Nakasama pa niya ang pamilya niya kahit nagkaroon ng dadu. Sana may pamilya rin ako ng takbuhan dati. Baka sakaling hindi rin ako nag-iisa ngayon. Nandito pa sila sa grocery. Wala akong nakita tao eh. Lumabas kaya sila? Hintayin ko ba? Basta! Kukuha muna ko ng mga supplies. Huwag sana kayo magalit kay Christian ha. Teka, may nakasulat pa? Para sa kung sino o anuman. Isang taon matapos mangyari ang dilubyo. Hindi pa rin mawala sa akin ang takot at pangamba sa kung ano man ang mangyayari sa bawat araw na gagaan. Hindi ko alam kung paano ko makakayanin ang lahat ngayong marami ang nawala at nasira ng asteroid. Sa naalala ko, ang huling narinig ko sa radyo bago tuluyang magkaroon ng electricity outbreak. Halos kalahati ng humanity ang nawala sa lakas ng lupa. Hindi rin nakaligtas ang karamihan sa mga bata at matatanda sa dalang usok at pagbagsak ng asteroid. Naghanap din ang labi ng mga tao kaya mas lalo kong minabuti ang kaligtasan ng pamilya ko. Hindi na naging malinaw ang iba pang impormasyon matapos mawalan ng signal ng radyo at iba pang device. Ang tanging pinagkukunan ko na lang ng pag-asa ay itong grocery store na natagpuan namin ng aking asawang si Elena. Bago siya tuluyang mamatay, hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Baka yung pagkain na meron dito. Lata. Hindi lang pala mga stocks. Kailangan ko magtipid pero kailangan makakain pa rin ang lahat. Sino yan? Christian?
Lahat ng tao sa mundo wala tapos may kukulang sa'yo. Hindi talaga ako magsasawa. Igulog niyo ko ako. Ako, nagawa ka talaga ng biro sa sitwasyon natin. Isipin mo rin. Halos wala naman tao sa mundo pero maswerte ako at kasama ko itong babae na to na mas kinukulang ako ng anak niya sa kung ano kakainin namin sa araw-araw. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong klase ng piling. Pero mga dito. Alam mo, sa pinagsasabi mo, kung inalap na natin na wala at bakit mo ba? Sabi mo na nga. Sige na nga. Basta, papalik ako mamaya. Christian, naririnig kita dyan ah. Pag ako ginulat mo na naman. Hindi na ako kailangan. Sino ba? Chris!
si Noel. Hindi ko alam kung paano ko siya palalakihin mag-isa. Ako na lang ang inaasahan niya. Hindi ko alam kung may makakabasa nito pero nakakatulong na mabawasan ng lungkot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, nakikipag-usap lang ako. Sa kung sino o ano man. Sana matagpuan mo itong sulat ko at mahanap mo kami. Alam kong pareho natin kailangan ng tulong. May natitira pa rin pag-asa sa akin. Christian! Hindi lang planeta ang sinirang dado. Sinira rin ito ang moralidad ng mga tao. Buhay pa kaya si Christian at si Noel? Hindi. Lawrence, mag-focus ka. Nandito ka para maghanap ng pagkain. Hindi ka sigurado kung buhay pa sila. Mas maganda umalis ka na kagad dito at paubos ng baterya. Ngayon pa talaga! Kumusta? Ako si Noel. Si Daddy, araw-araw nagsusulat sa notebook niya. Sabi ko, gusto mo rin kasi maramdaman ko si Mami. Kahit wala na siya. Miss, gusto ko na si Mami. Nandito pa siya. Lagi kami tumatawag ni Daddy. Ngayon, si Daddy laging tahimik. Sabi niya, okay lang daw kahit hindi ako madaldal. Pero alam ko na lulungkot pa rin siya. Paggabi, niyayakap ko teddy bear ko. Minsan, ikutin ni Daddy. Sana, bumalik na si Mami para tumawa na ulit si Daddy. Anak, nakita mo ba yung journal ko? Hindi ako sinusulat mo, ha? Wala po. Talaga? Manang-mana ka sa mami mo. Gusto na po si Mami. Gusto ko na po siya makita. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay na wala ng asawa ko. Kung hindi lang sana nangyari kong dilubyong to, sana naitakbo ko pa siya sa ospital. Pero sinong tutulong? Lahat ng natitirang tao handang pumatay para lang mabuhay. Iniisip ko, ito bang parusa sa amin? Ano pinagkaiba ko sa taong yon? Kung yun din yung ginamit ko para mapanatiling ligtas ang pamilya ko. Ngunit ayokong lamunin ng kalungkutan dahil may umasa pa sa akin. Dito pa yung anak namin si Noel. Tapos ang pangyayaring iyon, hindi na ito palaging nagsasalita.
mas lalo rin siya naging matamlay. Lagi niyang kinakausap ang teddy bear niya. At minsan, nahihiyakap din. Labis ang lungkot na nararamdaman ko na makita akong anak kong ganun. Kaya dapat mas lalo akong maging matatag. Kailangan ko siyang protektahan. Christian! Lumaki ako sa ampunan. Hindi ba lungkot? Pero hindi rin masaya. Basta may amoy ng kalawang, may picture ng lagi pasa, at bawat umaga may batang umaasang siya na yung susunod na kukunin. Ako? Tumigil na pumasok ng maaga. Hindi dahil plano ako. Kundi kasi, mas madaling tanggapin na walang darating ka sa maghintay. Mas wala rin. Pero kahit ganun, may patupalis sa akin na sana ako naman ang piliin. Nung lumaki ako, nagtrabaho ako. Sobra. Saan may kailangan, nandun ako. Iniisip ko noon, baka balang araw may tulong ko sa mga batang walang babalikan. Nangyari na doon. Sa isang iglap, nawala silang lahat. Akala ko okay lang. Sanay naman ako mag-isa. Pero nung nakita ko yung journal, nung nabasa ko yung tungkol kay Noel, sa batang minahal, inalagaan, pinangarap. Parang may biglang bumalik na bigat na akala ko kaya ko nang dalhin. Hindi ko siya kilala. Pero randam ko kung kano siya kamahal ng tatay niya. At doon ko na-realize na ganito pala kasakit na walang tao nagmamansin ng buo. Siguro kaya boy pa ako. Hindi tayo plano ako. Kundi kasi, may kailangan pang alalahanin na marunong pa rin ako magmahal, umasa, kahit hindi ko naranasan ng buo. Kasi kung mawawala pa yun, wala na rin dahilan para mabuhay. Noel? Noel? Gumising ka, anak! Noel! Itong ina! Noel! Gumising ka! Nakauwi na tayo ni Daddy! Noel! Noel!
dito! Baka! Ihang para sa kung sino o ano man. Kung may nagbabasa man ito, nais ko lang sabihin na may pag-asa pa. May dahilan kung bakit ako ang natira. May dahilan kung bakit kailangan ko pang mabuhay. Kung bakit kailangan pa nating mabuhay. Tangka ko umalis ng grocery store dahil hindi ko lubos patanggap ang sinapit ng aking mag-ina. Inaamin ko, ilang buwan din ako nagmukmuk sa pagkawala nila. Hindi naman baliwala yung tangka kong pag-alis sa lugar na ito dahil nakahanap ako ng radyo. Sinubukan ko itong pagganahin at himalang nakasagap ito ng frequency. Medyo malabo pa yung pagkakaintindi ko pero ang naiintindihan ko lang ay may mga grupo na survivor sa bandang south ng Metro Manila. Baka ito na hihingi kong pag-asa. Sana ito na. Bumalik ako rito sa grocery store para ilibing ang aking anak sa tabi ng buntod ng aking asawa. Para isulat ang liham na ito. Para sa kung sino man. Oo naman. Sana mahanap mo ito. Christian! Teka sandali! Sa mga makakasagap nito, may mga tao pa rito sa bandang south ng Metro Manila. I repeat, may mga tao pa sa bandang south ng Metro Manila. Kung may nakakarinig man, huwag kang panghinaan ng loob dahil may mga supplies at sapat na kagamitan rito para sa'yo. Tapos na. Tapos na. Narinig niyo ba yun? May mga tao pa na sa bandang south. Makakita na ito ng mga kagaya ko. Paano? Kailangan ko na mauna. Ang mga ansam: Marvic Pascual, Jo Marie Ganabayaw, Chloe Marie Dolohan, Sean Ryzen Bernardino, Ronald Rain Garcillo, Don Edrich Peñol, Leonard Ubaldo, Edrich Jade Alegre, and Ramon Lesha Ferras. Muli, ang mga ansam: ang mga aktor: Lawrence Tupas bilang magnanakaw, Valerie Kaina Malsid bilang Noel, Natalie Rain Laurel as Elena. Angel Samriento III as Christian.
Angelo Fernandez as Lawrence. Muli, ang mga aktor. Publicity team, layout artist, Lawrence Tupas. Production design team, set team, Marvic Pascual, Jo Marie Gepanayaw, Chloe Marie Dolohan, Sean Ryzen Bernardino, Ronald Rain Castillo, at Joshua Porteza. Makeup artist, Leonard Obaldo. Props assistant, Ramon Ferras. Props master, Christine Joy Ariola. Costume assistant, Don Edric Peñol at Erich Jane Elegre. Costume assistants. Ngayon naman, costume Mr. and Mistress, Mark Edward Mayakyak at Christine Joy Ariola. Assistant Production Designer, Janina Bianca Ortiz. Ang Technical Team, Spinner, Francine Kate Tibar. Instrumentalist, Joel Salita, Joshua Alzete Porteza, Erica Doldolao, Ivan J. Azurin. Muli, ang mga instrumentalist. Stage Management Team, Assistant Stage Managers, Chanel Barbacena and Francine Kate Tibar. At ang core team, Content Writer, Playwright and Assistant Director, Erica Doldolao. Costume Designer and Production Designer, Dane Talino. Technical Director, Andre David de Guzman. Layout Artist and Stage Manager, Samantha Villanueva. Production Manager, Rosel Ebasan. Head of Publicity, Sound Designer at ang Direktor, Christian Carabanya. Kalat po, sorry. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa paglaan ng inyong mga oras upang mapanood po ang aming piyesa.
Maraming salamat po sa mga pamilya na mga nanood, sa mga kaibigan, sa mga alumni na patuloy na sumusuporta po sa amin. Maraming salamat din po sa aming mga guro na hindi po kami pinabayaan simula our first year hanggang ngayon po nakatungtong kami dito ulit sa entablado. Nagtatanghal para sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Ang piyesang The Doom ay nagpapahiwatig o nagpapadala lamang po ng mensahe sa inyo na masakit po ang mawalan. Masakit po ang maiwan. Pero hanggat marunong po tayong magmahal at may natitirang pag-asa sa ating lahat, mas masaya pa rin pong piliin ng mabuhay. Yun lamang po. Ito ang The Doom mula sa Teatro Arcana. Maraming salamat po. Muli, mula sa Teatro Arcana, ang dulang The Doom.